Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Ito po mga kababayan, no, mukhang may bad news po dito kay Sara Duterte dahil ayon po dito sa isang analyst mga kababayan ay mukhang hindi na po ata makikialam ito pong Korte Suprema mga kababayan dito po sa kaso ng impeachment na kinakaharap ni Sara Duterte. Okay, so yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At shoutouts na rin sa mga subscribers natin dyan at sa mga followers natin. At syempre, lagi nating hiling 1 view, 1 like po sana sa ating video. Okay, so ito mga babayan pag-usapan natin. No? Kasi iniisip nga po ng marami na posible nga daw pong iakyat sa Korte Suprema ito pong impeachment complaint nitong si Sara Duterte. Kasi ganito ang nangyayari ngayon mga kababayan. No? Sa mga medyo hindi po naiintindihan yung mga nagiging proseso at noong nakaraan kasi ang nangyari po mga kababayan na-delay po itong impeachment ni Sara Duterte at hinanapan po nila ng butas through technicalities. Kaya naman po umakyat po yan sa Korte Suprema. Ngayon mga kababayan, tila ganun na naman ang kanilang pinaplano, no? Silipin uli ang technicalities hanggang umabot uli ito sa Korte Suprema. Okay, pero ayon po dito, kay Professor Antonio Contreras, na posible nga daw pong iakyat sa Korte Suprema ng kampo ni VP Sara Duterte yung impeachment complaint mga babayan. Pero, mga babayan, ito po ang kanya naging analysis po dyan. Okay, so panoorin natin to. Let's go. Yun na nga po, ano pong take ninyo? Dahil nga kanina talagang umusad na itong impeachment complaint laban kay VP Sara. Well, napadali tuloy sapagkat kung sa... Exactly, yung sinasabi natin, napadali, umiksi yung proseso. 'Di ba? Sabi nga ni Congressman Luis Tro, mga babayan, nilaktawan na nila yung stage 3, yung step 3. 'Di ba? Tuloy na ngayon to do sa sa hearing po ng impeachment netong si Sara Duterte. 'Di ba? Napadali. Nabawasan yung proseso dahil sa ginawa nilang hindi pagsagot. Whereas kung sinagot nila yan, mga babayan, magkakaroon pa ng napakarami at napakahabang deliberation yan. 'Di ba? Ang problema, hindi nila sinagot. So dito, mukhang sumablay yung mga abogado netong si Sara Duterte. Sana nagbigay ng maayos na answer si Vice President Sara Duterte, sana nagkaroon pa ng time na 3 days after bibigyan ng pagkakataon yung complainants para mag-reply at pagkatapos 3 days naman para rejoinder. Pero sa ngayon, dahil nakita ng mga complainants na hindi na worth sagutin yung sagot ni Vice President Sara Duterte at nakita naman natin na maging yung mga miyembro ng Justice Committee, narinig niyo yung sinabi ni Representative Rufus Rodriguez na maging siya hindi natutuwa doon sa sagot. Dahil sabi nga niya, 16 ang abogado tapos ganun lang yung sagot. At sinabi rin ni Committee Chair Jervil Luistro na ang term nila is non-answer. It's a non-answer answer. So, bakit kaya ganun, Prof? Parang nag-focus lang sa technicalities, sa legality, diba? Yung sagot. 'Di ba? Nag-focus sila sa technicalities mga babayan. So technicalin uli nila. So gagayahin uli nila yung estilo nila last year. Na ginawa nila sa technicalities nila sinilip itong impeachment ni Sara Duterte. Kaya po yan ay umabot po sa Korte Suprema mga babayan. Kaya tumagal po yan. 'Di ba? So ngayon ganun uli. Yung nakikita nga estilo po dito. Baka naman ito pong Korte Suprema. Baka naman po makita ninyo na mukhang ito pong ginagawa nila ginagamit na po ata kayo. I don't want to second guess them, but I think one possibility is that they're trying to question the procedure because they probably would want to raise this again to the Supreme Court. Diba? Although pag ganon, sa tingin ko wala man na silang ground. Kasi kung nung una,
in-entertain sila ng korte dahil issue nga naman ng constitutional provision yon na bawal ka mag-file ng 2 complaints sa isang taon, kaya nakialam ang Korte Supreme Suprema. Court. Ngayon, Oo. hindi na pwede. Sa tingin ko, wala nang ground para makialam ang Korte Suprema. Kasi- Yun ang masakit doon. So kung inaakala nila na makikialam pa na ang Korte Suprema, kung wala na raw pong grounds, mga babayan, bakit makikialam pa yung Korte Suprema? 'Di ba? Kita naman kasi na yung ginagawa nila is delaying tactics na lang, mga kababayan. Procedural na ito eh. Ano ba yung ginagawa ng House? At nakalagay naman sa saligang batas, ang House ang may sole power to impeach. Diba? So, yung kanyang mga rules niya. Wala naman siyang nilalabag na constitutional provision. Mm. So, sa tingin ko, ayun ang Actually, sinunod pa nga nila, no? Yung mga binigay na rules ng Supreme Court, mga babayan. 'Di ba? Sinunod nila eh. Sinusunod nila ngayon yung mga step by step, mga babayan, at nagbabase sila. Maingat na maingat sila. Lagi po yan sinasabi. No, ni Congressman Luistro, mga babayan. No, ingat na ingat sila ngayon. No, dahil baka masilip na naman. At talagang sinusunod nila kung ano yung sinabi po, yung bagong rules ng Korte Suprema pagdating po dyan sa mga impeachment proceedings na yan. Diba? ano ko sana hindi ganon kasi kayo ang tutunguhan they are setting up for questioning the process again in the Supreme Court. So, ano ibig mo sabihin parang itanggap nila yung paratang because walang direct na denial ang kampo ng pangalawang pangulo? Kung titingnan mo ang kanyang question ay wala pa yung mga final facts na walang facts daw na inilahad. Tapos hindi daw pantay yung proseso dahil parang yung kay President Marcos daw ganito ang ginawa, sa kanya hindi. Tapos meron yung issue tungkol dun sa parang denial of due process, which I could not understand how can that be an argument samantalang siya nga itong binigyan ng pagkakataon na Tama. sagutin yung complaint, hindi may sinagot ng maayos. So, ano yung denial of due process? Parte ng due process yung bibigyan ng pagkakataong sagutin yung reklamo, hindi niya sinagot ng maayos. Patuloy pa rin tinatalakay yata, Prof, yung sa dalawa niyang abogado, no? Sila, I think, Attorney Powa ba yun and Attorney Monsayak. Kasi possible ding material witness sila, no, kapag Opo. sa mga issue sa OVP at DepEd. So, anong tingin nyo dito, Prof? Kailangan ba talagang kapag tanggalin sila? Or pwedeng manatili pa rin silang abogado ng Well, pangalawang pangulo? hindi ako lawyer, pero parang sa tingin ko, dapat hindi sila kasama sa defense team dahil magiging material witness sila, nabanggit yung mga pangalan nila doon sa Tama. Quadcom, di ba? So pwede silang, at naging usapin ng paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd. So, etong mga pangalang ito ay lumutang ito nung investigasyon at malamang lumutang sa ngayon. So, ang iniiwasan siguro natin ay sila ay mag-plead ng client lawyer confidentiality. So, hindi sila magsasalita. So, may karapatan naman ang House na i-deny ang entry of ng isang abogado for some reason. At pwede siguro sabihin ng lawyer, ng abogado na ng House na posible kayong maging witness o magpatawag at kung abogado na kayo ni Sara Duterte, ayaw natin na gamitin nyo yan para shield, para hindi kayo mag-testify. Oo, pero Prof, may ilang observer and analyst na nagsasabi na kailangan maging maingat yung Kamara, no, sa pagtatanggal o pagban doon sa dalawa niyang abogado dahil posibleng mauwi sa constitutional crisis. Kasi pwede nga maglaban yan sa papel. Pwede mag-file ng TRO sa Korte Suprema, yung mga ganong legal moves, Prof. Well, yun nga yung baka gawin na naman nilang ganyan na na kasama na yan doon sa kini-question nila yung proseso, pati yung dalawang abogado. Na talagang gusto nila nang patagalin ang proseso. So,
Well, they can always do that. They can always run to the courts. Mhm. But I don't know what constitutional crisis they're going to create when it's just a matter of the House ensuring that its proceedings will be valid and legal. Oo. So hindi siguro naman in bad faith naman 'yun na gagawin mo lang abogado dahil gusto mo lang hindi sila matanong Oo. at hindi sila so may iiwasan ka na sa in fact if there is malice there it's on the part of the vice president. You're go- as deploy you use POA and SAYAC as your lawyers to so that they cannot be compelled to testify against you. Tama. So that is something that is not that can be clearly articulated in the courts. So I don't see that as a constitutional issue. Hindi, ang sinasabi kasi nila, parang baka mauwi yung sa nauna, yung banggaan ng legislative at ng judicial doon nga sa impeachment complaint. Yeah, Oo. precisely. But the court can only intervene if there is a constitutional issue Pero or a Prof, legal issue. Prof, yung may ugong na posibleng magbitiw si VP Sara Duterte sa kanyang posisyon. Oo. Sa tingin niyo po ba dapat ituloy pa rin itong impeachment process? Yes, I think I agree with Jervin Luis Tro. In fact, that is my position because there are two penalties for impeachment. One, if you are convicted, if you are found guilty, removal from office at saka perpetual disqualification. Tama. Yung removal from office, mooted na yan pag mag-resign ka, right? Mhm. Pero yung perpetual disqualification, kailang manatili yan kasi iniiwasan natin in the future na para lang makatakbo uli ang isang impeachable official, Magre-resign siya. ay mag-resign na lang siya, right? Para maiwasan yan na. Mag-resign na lang. And total para makatakbo sa susunod na eleksyon. Tama. Pero ang isang penalty kasi ay yung perpetual disqualification from service. Alright. Parang ganito yan Maanan Sandro. Yes. Merong isang empleyado na nag-commit ng sexual harassment, right? Ang gagawin niya, mag-resign na lang siya para wala ng sexual harassment kasi matatanggalin naman siya. Pero yung point na pwede mo siyang kasuhan pa at ikulong or kaya magsulat ka sa mga susunod na pwede niyang lipatan na bawal ka nang pumasok sa kasi may record ka. Yun ang gusto nating pangalagaan na meron pa ring meron pa ring proceeding na magagamit para maging basis na ma-disqualify siya if ever ginawa niya talaga yung mga inaccuse sa kanya sa impeachment. Okay, so yan mga kababayan, So yun din yung sinasabi natin. No, na hindi po pwedeng ganun kasi parang tinakasan niya. No, tinakasan niya yung accountability niya. Diba? Kumbaga, nagkaroon ng ganyan ng hearing, parang yung impeachment sa kanya, mga kababayan, mababaliwala na lang. Kaya dapat tuloy pa rin. No, tuloy pa rin yung impeachment case kahit na mag-resign si Sara Duterte para hindi na siya makatakbo. 'Di ba kasi uulitin niya lang yan eh. At the same time, mga kababayan, no, kapag yan po ay nakatakbo, no, si Sara Duterte sa 2028 at hindi siya na-impeach, kunyari nag-resign siya. 'Di ba? Tapos hindi siya na-impeach at nakatakbo yan sa 2028. Ayan na yung kinatatakutan ng lahat. 'Di ba? Nabubuelta po yan. Maraming babalikan yan. 'Di ba? Yan yung sinasabi natin. So kayo, ano pong opinion ninyo dito, mga kababayan, no? I-comment sa ibaba ang yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito po ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon. Abangan nyo po yung ating mga video uploads. Maraming salamat po sa inyo. Alright? Peace. I'm out.